ganito na mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, babati lang ako ng magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta. Yun na nga mga kababayan, tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito'y tungkol pa rin sa isang supot na vlogger na nagtapang-tapangan na akala mo'y matapang talaga, pero hanggang sa ngayon nakapismas pa rin ay talagang ipakita yung kanyang pagmumuka. Ibig sabihin mga kababayan, nagtapang-tapangan lang itong supot na vlogger na si Epifanio Labrador. Hindi natin titigilan ito hanggat hindi niya titigilan ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo at itong si Congressman Marcolita sa kanyang paninira. Hindi natin ito lulubayan. Araw-arawin din natin ito, dahil yung kanyang mga kasinungalingan ay kailangan nating kontrahin. Bakit ba mayroon pang nanonood sa tao na ito? Itong mga subscribers niya na iba, may mga nagko-komento pa na inggit daw ako kay Epifanio Labrador. Bakit naman ako maiinggit sa taong ito? Ang daming galit, tapos maiinggit ka? Ito mga kababayan, sa video na ito, dito natin mapatunayan na grabe sobrang sinungaling itong tao na ito. At may nagkukumpas sa vlogger na ito. Mga kababayan, sinayang lang ang buhay nitong si Epifanio Labrador para magpadikta sa nagbabayad sa kanya. Hindi ito gagalaw ng ganito mga kababayan kung walang nasa likod sa supot na vlogger na ito. Kahit magalit ka sa akin, kumprontahin mo ako, basta supot ka. Yan ang paniniwala ko. May nagkomento pa na isa dito, hindi ko daw kaya si Epifanio Labrador. Bakit hindi ko kaya? Hindi naman ako makipag-away. Subukan lang niya. Hindi naman tayo mayabang, hindi naman tayo katulad nito. Pwede naman tayong pumuna, pwede naman tayong bumatikos. Pero itong ginawa niya kay Eduardo Manalo, iuntog daw yung ulo, pupugutan ng ulo, at yung ano-ano pa yung sinasabi niya kay Congressman Marcolita, nilalait niya mga kababayan. Hindi niya ba alam na si Congressman Marcolita ay napakagaling na abogado? Tapos itong si kay Eduardo Manalo, tawag nito mga kababayan, ginagalang, nire-respeto ng mga matataas na pinuno sa ating bansa. Tapos pag magsalita siya, pag makapagmura siya, akala mo kung sino siya. At mga kababayan, sinabi niya pa kaya siya galit sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Wala kaming pakialam kung galit ka. Sino ka ba? Sino ka bang tao ka para bigyan ka ng importansya kung magagalit ka ginawa ng Iglesia ni Cristo? Diyan napapatunayan na wala kang utak. May nagdidikta lang sa'yo. Mga kababayan, may nabanggit siya na dating senador na isa ring aso, katulad din niya na aso na isang labrador. Ito rin, aso rin itong si Triling. Sa palagay ko may nagdidiktat talaga nito, may nagpupundo nito, dahil nga ito dati ay nagtatago ito dahil nga wanted ito sa Negros at nagtapang-tapangan laban kay Congressman Arnie Teves, pero naman pala takot. Kami nga nung binabatikos namin si Arnie Teves, dahil nga nakikita naman natin na talagang mayroong ibinibintang sa kanya, tapos isa siyang congressman. Pwede natin batikusin yun kasi congressman siya. Pero itong Iglesia ni Cristo, isang religious group, pati kita ng Iglesia ni Cristo, pinakikialaman ng kumag na ito. Ay, ba't pinakikialaman mo? Magtayo ka ng sarili mong simbahan. Maglagay ka ng simbahan mo. Magtawag ka ng mga membro, maglagay ka ng ikapo, manghingi ka ng abuloy, kung ano-ano man. Ginawa mo na dati yan, nung nagtatago ka. Nang gumakaawa ka, na wala ka nang makakain, dahil pinaghanap ka, hindi ka na makapunta ng bangko, kung ano-ano pinagsasabi mong kumag ka. Di ba mga kababayan, masyadong mayabang, tapos naman pala, magtatago pa rin hanggang sa ngayon sa kanyang pismas. Matagal may nagkomento pa nga dito, sobrang baho na ng bunganga niyan, idol. Dahil nga, laging nakapismas. Yung pismas ng mga kababayan, talagang, iwan ko, kung ilang tao na ito nakalagay sa kanyang bunganga. Pero tumbok naman daw, kilala naman daw kung sino talaga itong tao na ito. Ito daw si Christian Cañas. Yung totoo daw talaga, Christian Cañas. Pero may nakita kasi ako na Christian Cañas doon sa Facebook, parang nagulat nga rin siya. Bakit siya yung tinutumbok, hindi natin masyadong, hindi na masyado nating yung tao na yon. Tawag dito mga kababayan, iugnay dito sa itong talagang tao na ito. Kanlas ba ito o Cañas? Kayo na rin yung bahala na mag-research. Kasi nga
talagang marami nang naghanap nito. Hinahunting na ito. Hindi lang Iglesia ni Cristo, hindi lang Katoliko, hindi lang Muslim, kung hindi mga kababayan, halos lahat siguro ng relihiyon ay galit sa tao na ito. Kunwari lang ito na may kumakampi sa kumag na ito. Ito na mga kababayan, tingnan natin kung gaano kabugok. Nagtatawag pa, nagsinasabi pa na mga bobo daw, may mga ganito. Pasensya na sa ating mga binibigkas. Alam ko na may mga bata pa nanonood sa ating YouTube channel, pero hindi natin mapigilan sa magsalita sa ganitong klaseng tao na napasyadong mayabang, mga kababayan. Ito na, panoorin natin ito. Ganun pa rin, hindi natin ilalagay yung video na. Hawakan lang natin itong cellphone natin. Kasi nga, baka i-strike tayo ng isang supot na vlogger na ito na nagtapang-tapangan pero naka-pismas pa rin hanggang sa ngayon, mga kababayan. Ito na, panoorin natin ito. Usapan po natin ngayon. Kasi po marami po nagtatanong. Ano ba daw yung pinakamabigat kong dahilan kung bakit ako nagagalit sa ginawa po ng INC? At bakit, at ano daw ang kinasasama ng aking loob kung bakit tinitira ko ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung INC? Alam niyo po kasi mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko po sa inyong ipaliwanag para po dun sa mga bobo. Para sa mga bobo at walang kaalam-alam na niloloko na sila. Diniwalagin ko lang kasi nagtatanong pa sa edad ba naman ninyo na yan? Maliban na lang siguro kung ang edad mo 5 taon, 3 taon, siguro kukonsidera ko pa. Kasi nagtatanong, ano ba daw? Kadalasan po nagtanong sa akin ito yung mga bobong mga membro ng INC. Nandun sila tapos hindi nila alam. Ano ba ang pakay nila? Di ba peace rally? Ano yung mga nakalagay sa placard nila? Nabasa nyo naman siguro. Di ba? Ang layunin ng nasabing pagkakaisa o National Peace Rally para pagkasunduin yung dalawang panig na hindi magkasundo. Okay, nandun na tayo. Pagkasunduin yung dalawang panig na hindi magkasundo. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nangyari ba yun? At ano ba yung dapat na maging requirements? Ano ba yung mga dapat na makita? Ano ba yung mga dapat na sabihin kapag kaganon yung mission? Siguro alam nyo na. Kasi kung ako tatanungin niyo, kung ang pag-uusapan, kung layunin na yung peace rally, more on pagkakaisa at pamamaraan kung paano magkasundo, ang pwede lamang na sabihin at gawin doon. Pero nangyari ba yon? Hindi. At isa pa sa nakakaasar na masasabi mong binudol lang tayo ng isang reliyon na kung saan ay walang pinagkaiba sa diskarte po ni Digong. Peace rally lang daw at walang halong pamumulitika. Aba, bago po nangyari yung naganap na rally na yan, nag-usap-usap po itong si Marcoleta, si Bato, at yung iba pang mga politiko na puro kaalyado ni Digongyo. Nakakampi nila. Ngayon ang tanong, ano ba ang kanilang mga pinag-usapan? Alam niyo, sa totoo lang, kahit wala po ako doon, Manghuhula ito? kahit hindi ko po nakita, kahit hindi ko narinig kung ano pinag-usapan nila, pero makikita mo sa kanilang mga naging galawan noong mga araw na yon. Malamang nag-usap-usap itong mga demonyong ito. Kinausap ni Marcoleta yung mga aso, mga alagad ni Digongyo na, teka, para hindi halata, ako lang magsasalita. Kasi kung ako ang magsasalita para tirahin ng Quadcom, para tirahin ng gobyerno, may rason ako. Alam niyo ba kung anong rason yun? Kasi may lumalabas po kasi na sagot. Kasi nga, diba, tinitira natin itong budlat na ito, itong malaking mata na ito, na kung saan ay talaga masasabi, demonyo talaga.
Kaya daw siya nagsalita at kaya daw siya hinayaan na magsalita, pinayagang magsalita ng INC kasi membro siya. Eh putang ina naman, huwag nyo naman gawing bobo ang taong bayan. Eh ano ngayon kung membro niya si Marcoleta? Politiko pa rin yung hayop na yan. Politiko pa rin yan na kung saan kakampi ng mga demonyo, ng mga diablo, ng mga walang yan, ng mga manluloko, ng mga magnanakaw, ng mga traidor sa ating bansa. Naintindihan ninyo? Ang babaw ng rason ninyo. At ito pa, bago ko po ipakita sa inyo yung video ito, okay sana ikukonsidera na lang sana natin na nagsalita si Marcoleta kasi membro siya. Bagamat pangit tignan kasi politiko pa rin siya. Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Ito, panoorin ninyo. Kung ito ba ay related sa kanilang sinasabing peace rally. At kung ito ba, at yung mensahe ba, at yung sinasabi ba ni Marcoleta ay magdudulot ng pagkakaisa. Ito, panoorin niyo. Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya hindi pwedeng magsalita sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon? Attorney, huwag mong bubulungan yan, iko-contempt kita. So yun po yung kanyang mga sinabi. At alam mo ba kung ano ang dahilan? Alam nyo ba kung ano ang dahilan ni Epifanio Labrador kung bakit nagagalit tayo at nagagalit ang sambayanan, nagagalit ang mga Pilipino? Dahil puro kasinungalingan ang sinasabi doon ng isang hayop at demonyong kongregista na kung saan kampon ni Satanas. Sabi niya, ang pinapatawag lang daw ng mga panahon na yon, nung pinatawag yung isang diablo na si Rodrigo Roa Duterte, ay yung mga kalaban niya sa war on drugs. Eh, demonyo pala to eh. Talagang masasabi mo, talagang sinungaling. At hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat kung gaano kalaki yung mata nito, ganun din kalaki yung pagiging sinungaling nito. Hindi po mga kalaban yun. Yung pinatawag doon, hindi. Mga biktima. Iba po yung kalaban sa biktima. Yun po ay mga pamilya ng mga biktima. Sabi niya, kalaban daw ni Rodrigo Roa Duterte mga pinatawag. Putang ina yan. Katarantaduhan niya, kahayupay, kasinungalingan yan. Meron po pumunta doon, isang mag-anak. Kaya po yung pinatawag para marinig po ni Rodrigo Roa Duterte kung gaano kahayop yung kanyang administrasyon na kung saan pati yung puslit na bata. Gusto kasi palabasin ni Marcoleta na yung pinatawag doon ay pamilya ng mga adik. May adik ba 3 years old? Sige nga, may adik bang 3 years old? May adik bang 9 years old? Doon pa lang mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo na. Habang nagsasalita si Marcoleta, tuwang-tuwa yung mga kaalyado niyang mga demonyo, mga diablo. Dahil nagsasalita siya ng mga kasinungalingan. Hindi daw pinatawag yung mga Solicitor General, yung mga dating Chief of Staff.
Hindi daw pinapatawag. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nasa plano po yun na pagkatapos na makaharap ni Digongyo, Dami mong alam. yung mga biktima niya o biktima ng kanyang peking war on drugs, isusunod na po yun. Kaya lamang, anong ginawa ni Digong? Umasta na parang presidente. Presidente naman talaga. Umasta na parang taong kalye. Naku po. Dahil nagigipit na siya, nabubuking na siya ni Trillanes, gusto nang manakit, katulad po ng ginagawa ng Igbo. Yun na nga mga kababayan, dito natin na napapatunayan, lalong napapatunayan, na itong si Epifanio Labrador ay supot talaga. Wala daw kalaban na pinatawag itong quadcom na ito. Sino ba yun si Laila de Lima? Paano na yung si Quirino Espinosa? Si Mabilog? Ano yung mga yon? Hindi yun mga talagang nakulong? Ay yung si Mabilog, tumakas? Ikaw, Epifanio, gamitin mo minsan yung kukote mo. Tanggalin mo kasi yung mask mo para makapag-isip ka, makahinga ka ng maayos. Tanggalin mo yan para ma-refresh yung utak mo. Kasi nga masyado kang sinungaling. Gusto mong papaniwalain sa'yo yung mga subscribers mo, yung mga viewers mo na, iwan ko, bakit naniniwala pa kayo sa support na ito? Support ito mga kababayan kasi taga Negros Occidental. Paano to kababayan ito ni Paduano. Hindi kaya si Paduano ang nagpumpas nito. Lang naman na yaking kuro-kuro mga kababayan kasi nga magkalugar ito mga ito. At galit na galit siya kay Congressman Marcolita. Isipin nyo mga kababayan, tinawag itong si Congressman Marcolita na demonyo, kung ano-ano pa, lumalabas na yung mata. Hindi niya ba nakita yung kanyang mata? Mas malaki yung mata mo kaysa akin. Anak ng nanay mo. Masyado ka mayabang. Kung tatanggalin mo yung face mask mo, sinayang mo lang yung buhay mo, Epifanio. Dahil marami nang naghahanap sa'yo. Sinasabi ko na nga, nung nakaraan kong vlog, baka makita ka na lang na lumutang ka sa kanal dahil sa kayabangan mo. At si Trillanes, nabanggit pa itong si Trillanes, na isang aso din. Parang ikaw din. Ang lakas tumahol, pero napakaduwag naman. Ako may nagsabi sa akin YouTube channel. Hindi mo kaya si Epifanio Labrador. Ano di kaya? Napakaduwag ganyan, di nga nagpatuloy yan. Support nga yan, tapos hindi ko kaya. Ako nagpatuloy ako. Yan, di talaga nagpatuloy yan. Kung magpipik news ka naman na Epifanio, araw-arawin ka din namin. Maraming vlogger na galit sa'yo. Araw-arawin ka rin namin. Gagawan ka rin namin ng fake news. Bakit? Ikaw lang yung marunong gumawa ng fake news? Ipipik news ka rin namin. Sabihin namin, si Epifanio Labrador, ibinao na sa lupa. Nangamoy lupa na. Si Epifanio Labrador, pinugutan na ng ulo. Pwede namin gawin yun. Sisirain ka rin namin. Katulad ng ginawa mo sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Tumulong na nga yung Iglesia ni Cristo para magkaroon ng kapayapaan yung ating bansa. Bakit ayaw mo ng kapayapaan? Tapos si Congressman Marcolita, tinira mo. May katotohanan naman yung sinabi ni Congressman Marcolita. Yung mga pinatawag, yung kalaban dati ni Pangulong Duterte. Paano yung si Trillanes? Ano ba tawag mo kay Trillanes? Si de Lima, si Espinosa, si Mabilog. Ano yung mga yun? Diyan lang natin napatunayan na yung utak mo ay puro lang hangin dahil hindi ka na makahinga ng maayos dahil sa face mask mo na yan. Tanggalin mo yan. Tingnan natin, baka maliwanagan, ma-refresh pa yung utak mo. Magkaroon pa ng kunting laman. Yun ang mga kababayan, medyo nakaka-irita. Hindi naman sa naano tayo na may nagsabi kayo, inggit ka, inggit. Tayo mainggit. Mga kababayan, hanggang dito na lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out lang muna tayo. Shout out sa mga viewers natin dyan. Maraming salamat at shout out kay Ma'am Bergie Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Kuko, kay Yuri at kay Dio. Nakuha ko na rin yung isang apo ni Ma'am Bergie. Kay Ma'am Joyce ng Japan, shout out Ma'am Bergie, Ma'am Joyce ng Japan. Init dito shout out kay sino ba to?
Jinilyn Natividad, shout out sa iyo. Jinilyn Natividad, magtago ka na boy, lagot ka. Magtago ka na daw. Kaya shout out na rin kay Maria Teresa Minitra. At shout out kay hindi po sa ganyang tao ang pagpapatawad. May batas po. Ayan, di ka na wala ka ng lugar sa pagpapatawad. Shout out na rin kay Paslumibaw. Paslumibaw, shout out ha. Shout out na rin kay Survival. Shout out kay Lily Beth Soriano. Shout out kay Pablo Palik. Shout out kay Lodi Martini. Shout out kay Nitskila. Shout out kay Ulysses Lumapas. At shout out kay sino to? Si Win Pabalati. Shout out na rin kay Virginia Gonzales. Kay Rins Sudoy. Shout out kay Sira Pernis. Shout out kay Drido Sarks Aliho. Yun ang dito lang muna. Once again, this is Room TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.